Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-12 ng tanghali, ika-7 ng Pebrero. At mag-shout out po muna tayo sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na to, February 7, sa mga sumusunod. Kay Mauro Marquez, kay Leo Tumulba, JB Gascon Inis Balasico, Web de los Santos, Cesar Mercado, Marvin Siglos, at JR Aniledak. Kanin team po ay belated birthday greetings po sa mga nagdiwang ng kaarawan kahapon, February 6 sa mga sumusunod. Kay Tante Patawig ng TBRA, kay Frankie Buga, kay Ber De Leon ng Debra, kay Richie Ray Cruz, at kay Halerek Mena Damikog. Belated happy birthday po sa inyong lahat. Ganun din po sa mga magdiriwang ng kaarawan bukas, February 8, advance happy birthday po kina Cherwil Solon, Michael De Vera Fernandez, at kay Dlanor Ramodlab, na alam ko ang tunay niyang pangalan ay Ronald Baldomar. Medyo binaligtad niya po nga po. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay isang katanungan na mula sa ating kaibigan na taga Bulac, Camarines Sur, na si Referee Maki Garcia Silvestre. Siya po ay referee ng SBP, SBRP, ARA at radio announcer ng 88.7 FM. Okay? Ito po ang kanyang katanungan. Kahit medyo late na ang gabi, nagbakasakali po ako to ask for proper interpretation po ng OBR ay 18/19-10 at 18/19-11 about granting of timeout and substitution in between free throws po when technical fouls was called. Okay? Ito po yung article 18/19-10. Minodified ko na po yung itong example na to. Related po to sa tanong ni ating kaibigan Maki Silvestre. Ito po yung example. A1 was awarded 2 free throws. After A1's first free throw, A2 was charged with a technical foul. Okay? So may technical fouls between free throws. Siyempre, ano po ang resumption doon? Siyempre po, pag may technical foul, lagi nating uunahin ang technical free throw. So, number 1, any Team B player may attempt 1 free throw with no lineup as designated by the head coach. Pag sinabing any Team B player, pwedeng B1, B2, B3, B4, or B5. Kasi Team B player. Okay ba? So, kapag nangyari yun, when a technical foul occurs between free throws, a timeout or substitution for either team shall not be granted. Yan po ang nakasaad doon sa OBRI 18/19-5. So, wala pong pwedeng mangyaring substitution or timeout. Kahit sumablay o pumasok ang technical free throw niya dahil between free throws po yun. After the technical free throw, A1 shall attempt the second free throw with lineup. May lineup na. Bakit may lineup na? Dahil the game shall be resumed as after any last free throw. Okay? Dahil kapag nag-miss yun, rebound play. Kapag pumasok, ito po yun. If successful and if requested, the timeout or further substitution shall be granted for both teams. Pag pumasok yung free throw na last free throw ng A1, pwede magkaroon ng timeout ang Team A at ang Team B. Pwede rin magkaroon substitution ng Team A at Team B. Okay? Pero meron pong isang senaryo kung sakasakali ito po ang mangyari. Another resumption of game. Okay? Team B head coach designated as substitute to become a player to attempt the 1 free throw. Yung Team B po, ang pinili niya yung substitute para tumira ng free throw. Ang ginawa niya si B11. B11, pasok ka. Palitan mo si B1. Pwede po yun. Okay? Bakit pwede yun? Dahil sabi sa article 43.2.2, sa number 2 po tayo, when a technical foul is committed, any member of the opponent's team as designated by the head coach shall attempt the free throw.
malaki po letter yung member. Ibig sabihin ng member, pwedeng player at pwedeng unsubstitute. Okay ba? Kung mangyari yan, pumasok ang B11, pinatang ang B1, in that case, Team A shall also be entitled to substitute one player if they wish. So, nung pumasok yung B11, pilitan B1, si Coach Team A, pwede niyang, A11, pasok ka, palitan mo si A1. Pwede po yun, basta isa lang. Okay? After that, dadako na tayo doon sa second free throw na A1. A1 shall attempt the second free throw with lineup. Siyempre with lineup na, dahil nga pag sabi doon sa rules, the game shall be resumed as after any last free throw. So pag nag-mintis, rebound play, pag pumasok, successful. Ito po yun. If successful and if requested, the timeout or further substitution may be granted for both teams. Okay? Kung nagkaroon ng substitution at timeout, meron pong exemption. Ito po yun. With the exception as stated in Article 19.2.4 sa substitution rules. Ang sabi doon, a player who becomes a substitute and a substitute who becomes a player cannot respectively re-enter or leave the game until the next game clock running period has ended. Ay, ang ibig sabihin, yung B11 na substitute naging player, pila tayo ng B1, at ang B1 na player naging substitute, pati po yung A11 na substitute naging player, at yung A1 naging player na naging substitute, hindi sila pwedeng palitan o pumasok. Pwede lamang sila palitan at pumasok after a game clock running period has ended. Cut 1 second lang. Kung naging inbound, okay, walang timeout, walang substitution. Nag-inbound, A1, ay yung team B, dahil nag-free throw yung A1, pumasok. Nag-inbound siya, natapik ng B1 ang bola, lumabas ang bola, the ball goes out of bounds, cut 1 second lang. Cut 1 second lang tumakbo, pwede na yon. Pwede silang palitan o pumasok. Paliwanag ko pa tayo doon. Yan po ang medyo kailangan alamin natin, yung mga rules na yan. Dahil po, hindi po yan basta-basta, lalo po yung mga coaches na nakaintindi sa rules. Lalo sa mga ligang labas, alam ko po sa mga ligang labas, bihira na nakaintindi ng mga ito. Kaya nga po ako masaya ako at nagbablog para ma-share ko ang mga naranasan ko, pati yung rules ko, experience ko about the rules. Yan po Sir Maki ang kasagutan sa tanong mo at naway naunawaan mo ito. At ganun din po sa ibang mga referee na sumusubaybay sa aking YouTube channel, naway unawain po natin maigi ang rules na ito. Yan po ang ating maikling aralin. Hanggang sa muli, ito po yung abang lingkod, former FIBA referee, Eto Kamarongan. Bye-bye!